Ang akala ko ako ang paboritong anak. Hanggang sa gabi narinig ko ang tatay ko na sinasabing, hindi ko talaga siya anak. Umuulan ng malakas noong gabing iyon. Tahimik ang buong bahay maliban sa tunog ng electric fan at mahinang hikbi ng nanay ko sa kusina. Ako si Marco, 24 years old, working student at call center agent sa gabi habang nag-aaral sa umaga. Simula bata ako, ginawa ko na lahat para mapasaya si Papa. Ako ang laging may honor. Ako ang bumibili ng maintenance niya kapag walang pera. Ako rin ang tumigil sa pag-aaral noon para makapagtrabaho ng mas troke siya. Pero kahit anong gawin ko, parang may kulang. Mas mahal niya palagi ang bunso kong kapatid na si Adrian. Hayaan mo na si Adrian, pagod yan, lagi niyang sinasabi. Samantalang ako, Marco, bakit late ka na naman? Wala kang kwentang anak. Kahit galing akong 12-hour shift. Pero tiniis ko lahat dahil sabi ko sa sarili ko. Tatanda rin si Papa, maiintindihan niya rin siguro lahat ng sakripisyo ko. Hindi ko alam. Mas malalim pala ang dahilan kung bakit malamig siya sa akin. Birthday ni Papa noon. Nag-ipon talaga ako para mabilhan siya ng bagong cellphone. Pag-uwi ko ng bahay, narinig kong nagtatalo sina Mama at Papa sa kusina. Hindi mo na pwedeng itago habang buhay to, galit na sabi ni Mama. Biglang sumigaw si Papa. Anong gusto mong gawin ko? Sabihin kay Marco na hindi ko siya tunay na anak. Parang huminto ang mundo ko. Nanlamig buong katawan ko. Hindi ako makahinga. Nabitawan ko yung regalo. Basag. Tahimik. Paglingon ni Papa sa akin, namutla siya. Marco T. Hindi ko na napigilang sumigaw. Ano nang ibig mong sabihin? Umiiyak si Mama habang lumalapit sa akin. Anak. Huwag akong tawaging anak kung kasinungalingan pala lahat. Nalaman ko na bago pa ikasal si Mama kay Papa, may naging nobyo pala siya. At ako ang bunga noon. Iniwan daw siya ng tunay kong ama. Tinanggap ako ni Papa noong bata pa ako. Pero habang lumalaki ako, unti-unti raw siyang napupuno ng galit dahil mukha raw ako ng lalaking sumira sa buhay niya. Kaya pala kahit anong gawin ko, parang kulang. Kaya pala kahit anong achievement ko, hindi siya proud. Lahat ng alaala ko biglang nag-iba ng kulay. Noong graduation ko sa elementary, hindi siya umattend. Noong na-ospital ako, hindi siya bumisita. Noong umiyak ako dahil binabuli ako. Sabi niya lang, tumigil ka sa kaartehan. Akala ko strict lang siyang tatay. Hindi ko alam. Pinipilit lang pala niyang mahalin ako. Kung ayaw mo pala sakin, bakit hindi mo na lang ako pinaampon? Umiiyak kong sigaw. Tahimik si Papa. Pero maya-maya, bigla siyang umiyak. Unang beses kong nakita yon. Dahil kahit hindi kita tunay na anak, nanginginig niyang sabi. Ikaw pa rin yung batang unang tumawag sa akin ng Papa. Tahimik kaming lahat. Pero hindi pa doon natapos ang sakit. Biglang nagsalita si Adrian. At least ngayon alam mo na kung bakit hindi kanya kayang mahalin ng buo. Parang sinaksak dibdib ko. Adrian, sigaw ni Mama. Ngumisi siya. Kasi ako lang ang totoong anak dito. Doon ako tuluyang nasira. Sinugod ko siya. Naghirap yagi para si pamilyang T habang ikaw walang ginawa kundi magpalamon. Nagkagulo kami. Nabasag mesa. Nagtitilian. Umiiyak si Mama. At si Papa? Bigla siyang bumagsak. Inatake siya sa puso. Habang nasa ospital si Papa, may lumapit na matandang babae sa akin. Kilala mo ba ako? Umiling ako. Huminga siya ng malalim. Ako ang nanay ng tunay mong ama. Natulala ako. Patay na anak ko 5 taon na ang nakakaraan, sabi niya habang umiiyak. Araw-araw kanyang hinanap. Pakiramdam ko gumuho ulit mundo ko. Bakit hindi siya bumalik? Tahimik siya sandali bago sumagot. Hindi siya umalis dahil ayaw niya sa'yo, pinalaya siya ng lolo mo noon dahil mahirap lang siya. Lahat ng galit ko. Biglang nagulo. Habang buhay kong inisip na iniwan ako ng tunay kong ama. Pero ang totoo, pinaglayo lang pala kami. Pagkatapos ng operasyon, mahina na si Papa.
Tinawag niya ako. Marcoti. Lumapit ako pero malamig pa rin dibdib ko. Patawarin mo ko. Tahimik lang ako. Alam kong nasaktan kita pero natakot ako. Sa ano? Na balang araw iiwan mo rin ako gaya ng tunay mong ama. Napaluha ako. Dahil sa unang pagkakataon. Nakita kong hindi galit ang meron si Papa. Takot pala. Takot mawalan. Takot hindi sapat. Mahina niyang hinawakan kamay ko. Hindi kita kadugo pero ikaw ang pinakatunay na naging anak ko. Doon ako tuluyang umiyak. Nagbago lahat pagkatapos noon. Umalis si Adrian matapos maagaw sa kanya ang mana dahil na lamang nalulong siya sa sugal. Si Mama naman, unti-unting bumawi sa lahat ng taon na puno ng sikreto. At si Papa? Hindi na siya naging perpektong ama. Pero araw-araw niya akong tinatawagan para sabihin. Kumain ka na ba, anak? Simple. Pero sapat para punan lahat ng sakit noon. Moral lesson. Minsan, ang pinakamalalim na sugat sa pamilya ay hindi galing sa galit, kundi sa mga katotohanang matagal itinago. Hindi lahat ng taong malamig ay walang pagmamahal. May ilan lang na sugatan din. At hindi nasusukat ng dugo ang pagiging tunay na pamilya, kundi ng taong pinipiling manatili kahit mahirap ka ng mahalin.